Anong laman ng ano na yan? Sir, bali sa facilities and grounds po, parang nahahati po siya sa dalawa. Dito po Ano muna yung purpose ng building na yan? Sa facilities and grounds po, parang siya po yung nagmamanage ng pinakabuong site. So parang, halimbawa po dito, may garden equipment, storage, yung pang mga landscaping po, tapos general maintenance workshop po. If may need na gawin na dun sa buong site, dito po provided. Bali, ang naging hati po is dalawa. Ito po. Dito po yung medyo parang, kumbaga sabihin natin na parang dirty zone po. Tapos dito po yung admin na pang ito po maintenance office. Tapos mga record lang po. Facilities manager office. Wala silang pantry? Pwedeng kainan? Ito po sir. Sa staff lounge po sa admin part lang po. Pero dito po sa kabilang side ay hindi na po ako nag-provide. Tapos sir, tawag dito, service lobby. Service, ayun po sir. Parang ang ano na po ay dito po. Kumbaga dun sa side na pang service po dito. Pero pag sa mga office type po ng service dito po. Then, paano nyo na-consider yung dami ng tao? Yun po sir. Parang ano lang po. Saan mo binasing project na dapat ganito marami yung staff na cater ng area na yan? Isa-search pa po namin. Pero sir, the usual ano po kasi ng parang layout po ng well, actually wala pong layout na ang hirap po makakita ng actual layout. Pero nung sinerge ko po, mostly po, ganito lang po yung laman. Pero yung sa dami po dami ng sa table lang talaga dyan. Pero ang tanong dyan is gaano kadami yung gagamit? i-co-compute pa po sa occupancy po. Kasi mostly naman, lalo na sa side na to, mga nakaupo lang yan ng hapon. Pero ang ano dyan is yung laki ng spaces na binigay mo para sa kanila. Co-compute pa po sir yung total occupancy load. Oo. Kung applicable ba siya o ganyan siya dapat kadami o konti siya. Then, doon tayo ulit sa parang dirty zone na sinasabi mo. Sige, paki-zoom. Parang dito po ay roll up na doors lang po ito. Meron na-consider nyo yung paggamit na parang golf cart na magagala dyan sa buong site nyo for maintenance? Di ba dapat meron siya dyan? Meron kayo nun dyan. Tapos mag-alap kayo ng parking para doon. Sa parang golf cart nga ba yung tawag doon? Or may iba pa? Nung pagit kasi nung SDP nung sa ano. Extra. Sa business. Totoo po. Pero may dedicated parking din naman po dito since For staff siya. Kunyari ako, nakakotse ako yung head ng facilities and ground or management na yan. Magpa-park ako dyan. Pero within the day, kung gusto ko na maglibot, kotse ko pa rin ba yung gagamitin ko? Di ba dapat yung resource na ng complex na yan, yun na yung gamitin ko? magpo-provide na lang din po kami ng another parking. Oo. Tapos, sige, floor plan ulit. Ano ba yung mga sinasabi mong garden equipment na nandyan? At pagkalaki-laki niyang storage area na yan, baka naman kailangan naman yan. Yung mga ano sir, mga grass cutter po since medyo madaming landscaping sa part ng ano, lalo po dun sa experiential. Mga ganun po. Yun. Consider natin siya. Tapos, sino nag-i-inventory niyan? Paano invent? Kunyari, nagmo-monitor. Dito po sir, sa record room po. Di ba dapat meron din sariling inventory, itong storage? For example, maglalabas ako ng equipment.
magpapalinis ako ng grounds ng experiential. I-assign ko siya kay staff number 1 o kay office kay ground staff number 1 and 2. So lahat ng equipment na gagamitin nila, kailangan may record ako ng ilalabas nila, inventory system. So, Sino kumbaga po, gagawa nun? halimbawa po sir, dito po sa garden equipment, tigisa pa po sila nitong maintenance workshop or Oo, dapat may ganun Isa sila po. dyan. As is, may parang desk sila dyan. Kasi bago nila ilabas yun, kailangan alam ng management. Baka mamaya, hindi na ilag, iuwi nila. Tapos, locker room. Hindi naman siya ganun ka-critical. Wala ba kayong shower area dyan? Especially dyan sa mga dirty works bago sila umuwi. wala. Shower muna sila. Kahit ilang Pwede stop. naman po mag-gagawin. Okay. So yun yung mga kailangan dyan sa ganyan klaseng area. So ano pang meron tayo? Sa museum sir. Yan. Bale, ano ba? Sir, bale yung sa CR po kasi, ang computation. Parang, hindi ko pa po iniba yung sa part ng blocks, pero yung location po ng CR is as is na po yan. Pero pagdating po sa number ng water closets, ito po yung bali, ang binase ko po kasi is occupancy load po ng mismong building. Tapos parang kinonsider po is yung 70% ng usable area, which is 4,200 packs po. Tapos kinonsider ko na lang na 4,000 packs. Tapos ang lumabas po sa standard po ay ito. For female water closet, 61 po. Parang currently dito sa plan, 36 lang po yung nakalagay. Hindi ko na po masyado iniba yung sa 36 kasi po parang baka mali yung computation ko. Saan mo Baka pinagbasihan niya? sa occupancy po sir. Hindi ba dapat sa plumbing code? Yun po ang na-search ko sir. Yung planning ko sa occupancy. So, yun ba? Ito po sir ang nakita ko po. Based po sa plumbing code. Since ang museum po kasi ay papasok po dito sa ating basis na to. So, bali ito po yung naging basis. Pero yan po ay plumbing code. Oh, dyan ang computation last. Ito po sir. For female. Pero ito po ay, ang kinonsider ko nga po kasi dito na occupancy load ay yung 4,000 packs po. Bali sa female water closets po, 61 dapat yung meron. Sa Hindi sa third floor yan. Sa plumbing. hindi ko po na search eh. Parang ito po yung sinerch ko po. Parang ang ano is depende Kasi sa occupancy load. ito, kaya siya to, yung may define kasi na number of seats. Yan, yung theaters, auditoriums, convention halls, meron siyang defined number of seats. So, yung sinasabi mo na ratio na, asaan yun? Ito po sir, nakabase sa 4,000. Hindi, yung packs ratio. po. Yung ratio lang natin. Halimbawa, ito po. First 4 na 55 per 55. First 55 packs po ay 4 slots. Na 4 slots. So, applicable siya dun sa auditorium na lang. Diba? Kasi yan, nakalagay. Theaters, auditoriums, and convention halls. Kasi baka mamaya yung 4,000 mo na, hindi naman sila sabay-sabay na nandyan sa buong museum mo. So, yung computation nito is applicable for theaters. For parang per space po. So, Oo, yan. Dito siya applicable. So, i-divide mo lang siya ng 2 para for female and male. Hindi mo siya i-consider na, kunyari, ilan yung total number of seats mo? 400. O 400. Hindi mo i-consider siya as 400 male and 400 female. Hahatiin mo siya sa dalawa. So, i-consider mo is 200 males and 200 females para makuha mo yung
plumbing fixture na applicable for the auditorium. Ang na-search ko po sir, parang ini-split po nila sa 40% ang bill, tapos 60% po. I-consider mo yun. Tapos i-compute mo siya. So that's applicable for your auditorium. Yung dito sa Galleries po sir. Sa Paano galleries, ang magiging computation? I think per floor area siya. Hindi siya per number of visitors. Kasi kaya ganun karami yung sa theater. Matagal silang uupo. In case of break, sabay-sabay silang mag-CR. Iba yung kaso natin. Pagdating dito, mas mababa siya. I think mas mababa siya. For that per kind of floor space. area po sa galleries. Tapos dito po ay defined naman na yung Oo. space. Sige po. Okay. Tapos ano bang meron dyan sa, ano mo, sa computations na pinagagawa natin? Water closets po, tsaka urinals at lavatories din po. Yun, Which applicable is pa rin siya naka-base dun. din po dun sa Sa floor area. Kasi kung yung 60 slots for that, ano, Parang ang dami sobrang po. laki eh. Sobrang dami. Think ang dami niya. Unless, yun yung lumabas, accumulation siya kasama ng mga offices niya. Pero, hindi eh. Kasi within a week nga, ilan lang ba yung pupunta sa museum? Ang dami naman ng sila. Ito na lang, pwede siya eh. Pero I'm not quite sure. Kinakailangan natin ng basis talaga. Okay. Bali sir, pagpasok po, may naglagay na po kami ng metal detectors. Tapos po, yung sa orientation room po, ano siya, yung buong walls niya po ay naka-projection. Tapos parang yung Ilan ang katulad- kasya? Hindi ko po na ako. Paano kung isang buong section yan, isang buong klase na batch ang pupunta dyan, kasya kaya sila dyan? I-note na lang din. Okay. Tapos ang After orientation, next. dito po, gallery 1 na po. Tapos, bali ang magiging parang ganun pa rin naman po yung flow. Ang naiba lang po is yung sa may synthesis. Tsaka yung Okay, dun tayo sa nagkaroon gallery dito. 1. What will I look forward dyan sa gallery 1? Sir, gallery 1 po, ang look forward ko po is itong documented healing practices. Kasi yung babailan po, pinalitan na po namin ng katalonan sa Nakatagalugan. Opo. So, bali dito po, ang pinaka-highlight natin is yung documented healing practices. Meron ba tayong makukuha, for example, ng relic na ginamit ng katalunan or equipment na pwede nating mahiram, na pwede nating ilagay dyan sa part na yan? Nasa-search pa po ulit sa mga bago Kasi po. museum is a collection of artifacts. Kapag yan ay naging recreated lang lahat, parang gallery siya. Parang wala kayong tinatago na pupuntahan ng mga tao. Ganito pala yung ginamit ng katalunan noong panahon nila. Mga ganon per gallery. Pero sir, dito po sa, dito po sa herbal preparation tools, parang naglagay po kami ng hiwalay na regional artifacts po, na kung ano yung mahahanap sa Calabarzon. O yun nga, naglagay ka ng regional artifacts na mahanap sa Calabarzon. Meron bang ganon na nag-exist? Is, magsa-search na lang po kami, tapos gawa din po kami ng detailed list. Oo, kailangan meron. Meron kayong itatago para dyan talaga sa museum na yan. Hindi pwede na, though conceptual yung project natin, pero alam natin na may makukuha talaga tayong ganong item per gallery. Okay, dyan muna tayo sa gallery 1. Ano yung storyang sinasabi mo dyan? Pre-colonial era. So, pre-colonial era po, bali cosmology wall po, ganun pa din po. Ang nadagdag po is Tagalog Cosmology of Southern Luzon, kung parang paano po nila i-view yung cosmology wall before. Parang dito po i-view yung, po, ang highlight po is yung sa Mount Makiling, which is makakikita po sa Calabarzon, tas sacred healing space po. Anong type of display? Sir, ano po siya, parang projection screen lang po. Okay, bakit gumamit ka na projection screen for that type of display? Ayun po, sir. Ano yung applicability niya? Na pag nagkukwento ka ng ganyang klaseng history, dapat projection na gamitin. So,
para po kasi mas madali nga kapag projection. Kasi po, hindi naman po siya, kumbaga parang POV po siya, hindi po siya material thing na parang mas madali siya i-express through Okay, that. would you give me an example of museum that when they tell the story of their subject, naka-projection wall ang ginagamit nila? Sa ano, sir? May pinakita po kayong sample, so Yung kayo magsaysay sa orientation yun. Sa ano, sir? Sample po is yung sa space and time kids. Although hindi po siya same context nito, pero parang yung storytelling niya po is naka-projection po. Oh, okay. Ano pa yung ibang type of display na nandyan sa G1? Sir, dito po yung floor niya, parang interactive po in a way na pag umapak sila dito is iilaw po ito. Since concept of balance nga po siya. Tapos dito po sa Catalonan, sa prominent figures po, yung mga statwa po nila, tsaka po yung mga ginagamit nila na makikita po, if meron pong makikita na from Calabarzon din. Okay. So, ano type of display yun? Parang ano sir, more on, if not replicas, the actual artifacts po from Calabarzon. Pag sinabi mo na may actual artifacts dyan, tatanungin ka, asan yung picture ng actual artifacts na ilalagay mo dyan? Bali sir, parang per sequence po, mag-prepare na din po kami ng parang backup po for the displays. Dapat nga, kunyari, kung mahanap nyo yung tools na ginagamit ng Katalunan, mapakita natin siya sa perspective na sino-showcase natin yung tool na yun or yung part ng history na yan. Okay, ano pa yung susunod dyan? Herbal preparation tools po. Kumbaga dito po yung general na makikita, tas regional artifacts po. Okay. Tapos sa documented healing practices po, halimbawa sa decoction, ang may paniniwala po sa, I'm not sure if Quezon po ata yung na-search po, parang yung sa Lenten harvest ritual, parang ginagamit nila yung decoction sa, parang may paniniwala po sila na pag nag-harvest sila ng mga mahal na araw, parang mas okay po yung sa mga crops, mga ganun po. Tapos ito po, infusion. Kumbaga, may paniniwala po sila na pang mga postpartum mo, mga bagong panganak po yung ritual na yun. Tapos sa poetis po, yung mga orasyon. Kumbaga dito po, i-display siya in a way na kung ano po yung ginagamit sa process na yun. So, mga nakaposing na may mga parang diorama, parang ganun ba siya? Okay, next gallery. Ito tayo sa feature ng gallery na Spanish Colonial. Paano ang feature sir? Parang Oo, ano i-look yung main art? forward. Oo, ano yung look forward dyan sa gallery na yan? Sir, dito po sa apothecary, herbal practice po. Since, kumbaga parang, paano ba? Parang, ito po yung interactive part niya since nire-replica po yung mga sa apothecary po, yung mga pagbebenta ng mga ano na, mga herbal medicine na. Tapos dito po papasok sir yung sa dried herbs, yung sinasabi ko po na provenance tags. For instance po, may display dito na lagundi, tapos parang lalagay po doon saan sa Calabarzon mostly tumutubo yung lagundi or nakikita po. So, ano type of display? Dito po ay glass jars with dried herbs, tapos dito po ay parang counter po talaga na may mga herbs din. Tapos dito po ay bench lang. Parang pwede po sila mag-picture na parang role play sir. Ganun po. So, interactive siya. So, ano yung mga interactive feature niya ng gallery na yun? Dito po sir is yung parang po makakapag-role play sila na parang sila yung nagtitinda or what. Tapos may waiting area din po. So, parang sa museo pambata. Opo. Ilang feature yung gano'n? Sa gallery na to Oo. po. Parang
Isa po dito, pero ito pong network map, parang interactive na touchscreen siya in a way na parang, kasi po ito po yung na-question ni Sir Gab, na parang hindi naman daw po related to in regional context. So parang ang pang-support po din is yung network map showing na kung saan po yung hospital na yun na parang nag-reach siya within Calabarzon para makita na nagpo-flow po yung knowledge na hindi lang dito sa part na to, sa hospital na yun lang po. Kasi po pagdating po ng sequence, dito po na i-introduce yung sa mga hospitals po, which is nagko-coexist po yung paggamit ng herbal medicine tsaka po ng sa hospital. So, meron tayong connecting link from Gallery 1 to Gallery 2. Yung transition period na yun. Meron bang ganun? O sir, pwede ko siyang puntahan. Kunyari, nauna ako sa Gallery 2. Maliligaw ba ako o it's totally a different story? O dapat meron tayong parang series man lang na bago tayo lumabas sa Gallery 1, may look forward tayo na nakadugtong niya papunta sa Gallery 2. Pwede naman po sir maglagay dito po sa transitional recipes na parang ilulook forward po nila for the Gallery 2. Okay, anong klaseng display yung mga ganoon? Is it a screen, another piece? Parang this item is a link from the history ng Gallery 1 papunta sa Gallery 2. I-search ko po. Parang ganun. Pero ang idea po is, if kung maglalagay po ng ganun, is dito po ilalagay sa transitional recipe. Meron tayo sa Gallery 2. Okay, Gallery 3 na tayo. Sir, bali po ang nangyari po kasi, pagkalabas po ng Gallery 2, parang immersive projection room po ulit. Synthesis ng Gallery 1 and Gallery 2. Tapos, tsaka din po isisingit yung intro ng next gallery. Parang teaser po. Pero may option ako. Kunyari, ayoko manood. Nagmamadali ako. Hindi po sir, parang dito ko na po nilagay. Diba? Pero pwede din naman po maglagay dito. Ang idea lang po kasi is, ano pa po? Diba, parang dapat may white wall lang dito, separator. Dito. Na kung gusto kong manood doon sa immersive something na yan, uupo ako dito. Iwiling akong ibigay yung yung 30 minutes na panonoorin ko yung sa projection, pero kung nagmamadali ako, Pwede na po. pwede na akong dumiretso palabas. Magpo-provide na lang po. Bali, dito na lang po yung offset sa side na. Oo. Sige po. Then sa Gallery 3. Gallery 3. So, bali sa Gallery 3 po. So, more on, dito na po kasi yung nagsa-start na yung mga documentation po. So, pagpasok nyo po, ito po, Public Health Organization Corridor. So, more on institutionals po. Ano ba, dito po, wall milestone, mga early vaccination campaign po. Dito po yan. Kasi yung mga natatag po na institution. Like for example, dapat na idea kayo niyan. Sino nag-initiate yung early vaccination stages niyo? At least alam niyo kung sino. Para pag tinanong kayo, okay, yan yung stage niyo. May mga tao kayong involved, anong families. Parang kailangan nyo lang karoon kayo ng idea about that fact na naaral niyo talaga yung history ng herbal medicine na yun. Tapos dito po sa interactive touch panel, dito po yung how public health changed daily life na parang pinapakita yung rural communities within Calabarzon kung paano nga po naka-affect po yung public health sa daily life. Tapos dito po sa public health photography, more on, halimbawa, ito po, public health nurse visiting rural household. Parang ang hanapin po namin na photo doon is yung from Calabarzon itself po. So parang naka-post lang siya. Na photographs. So etong public na to, itong mga wall na to, madadaanan at ma-experience talaga nila lahat yan. How about dito sa interactive touch panel? For example, isang buong section ulit ang kino-consider natin nagagamit ng gallery or pupunta dyan.
Ano oras na ba? Magkano? Hindi, ito lang itong naalala ko. Hanggang ano oras na? Hindi ko po alam. Baka hanggang 3. Alas 8 ang call time ko bukas. Okay. Eto ba okay lang na ma-miss nila? Kasi eto, paglalaroan yan. Hahawak-hawakan yan. So parang ma-miss out. May chance ba na ma-miss out nila to? Hindi naman po sir, kasi po, the usual po, halimbawa po, pagpasok nyo sa museum, syempre parang ang dating po ng mga photography sa tao is parang boring. So, tendency po is maghahanap sila ng something more interesting. So, kahit pag ganun po yung flow nyo, pag harap nyo dito, makikita nyo pa din po yun. Since ang flow niya po ay pag ganito po. Kasi, for example, 30 katao. Una namin makikita to. Pero, kung mauna ako dito, isa or dalawang tao, sila lang yung makakagamit mo. Na-consider ba natin na hindi kaya dapat dalawa yung ganito? Or ganun ba sa museum practice? Yung mga ganyang touchscreen na yan, na very limited yung number per gallery. Sir, sa anthropology po ata yun or natural Oo. history, parang pagpasok mo po is paikot po siya na parang may mga display. Pero yung interactive touch panel niya po is limited po yung, kumbaga limited lang din po yung nakakagamit. Ano yung observation nyo pag nung doon na may limited lang yung slot? Ano na yun? Parang yung iba po ay naghihintay makagamit or tendency po ay i-skip nila. So, yun nga yung pwede mangyari dyan. Pero ang goal naman natin is hindi naman na 100% ma-observe. May mapulot lang sila. Pero yun nga, i-consider natin dapat bang dagdagan to, pero budget constraint. Anyways, mukha naman sa ulo nyo yung flow ng museum. Ang ano lang na, ang ano ko na lang, ano yung main feature ng museum? Yung pinaka-focal sir. Sir, initially po, parang maglalagay kami ng baliti dito sa gitna. Eh, parang naisip namin, mostly kapag baliti ang nasa isip ng tao is parang nakakatakot or haunted. White lady sa Ballet Opo, Ride. mga ganun po. Kaya yun po ang hinahanapan pa po namin. Pero ideally po, ay dito pa rin po siya sa gitna. So, sa Pero tapat sir, yung mga tao. ay isa pang idea. Minsan ay architect Bobby. Oo nga! Si Bobby. Kita kami yung sa Lunes eh. Hindi na Lunes? Sorry. Parang ganito sir. Since pa-focal point ay pa-spiral dito sa part na to and may ramp din po. Pero para kasi hindi po siya ideal since may skylight kami doon. So parang ang naisip ko naman is parang pag ganito. May something na nakasabit from the ceiling. From the ceiling. Opo, pero hindi pa po namin. Pero ang ano ko lang kasi, ang concern ko, yung focal point ninyo is makikita lang siya pagpasok, pero paglabas ko ng museum, ilang beses ko siya, bawat gallery, hindi ko siya makikita ng makikita. Iba po sir, dito po. Pwede pong makita dito sa part na to. Okay, kita ko siya dito, sa gallery 1, tapasok ako, may view ako dun eh. Pagpasok ko dito, sa gallery 2, Sa gallery 2 sir, pwede naman po mag-provide ng parang hindi kaya masira yung display nyo naman kung may mga bintana dyan. Yung lighting effect niya. yung sa fine arts po sir, kung may windows po siya, meron naman pong yung screen po na para hindi pumasok yung light. Pero may view pa ng lights. Hindi sir, nung sa fine arts po kasi personal experience po, pag may bintanang ganun, parang sinisipa din po namin. Sir, kailangan ko kita po talaga. Parang mas maganda siya na lagi mo siyang nakikita kada labas mo ng gallery.
I-try natin i-reconsider. Pwede naman po, sir, as much as possible po, yung mga display po dito ay hindi sensitive po sa light. Photosensitive. Yes po. Tapos pagdating naman po dito, tulad po nung suggestion niyo last time, parang ini-switch ko po yung entrance. Instead na nasa kabila, dito ko na po nilagay para kita po to. Pero very seldom siyang mapapansin. So makikita ko siya, pagpasok ko, then yung last ko, ito, last gallery ko. Papunta dito. Tapos naka-wall pa to. Hindi po sir, butas po yung ilalim na to. Tapos anong feature activity ang pwedeng gawin dito ng mga tao? Sir, bali yung ramp na po kasi is parang mas standard pa sa standard kasi po in-equip po namin yung buong Yung ellipse po. buong Opo. ellipse. So parang ang mangyayari po, itong landing po ay parang magpo-provide po kami ng kung saan pwede sila mag-picture or kung ano mang display pa po ang pwede doon. Tapos, okay naman to. Yung may continuity dito. Tapos may choice ako. Na pagbaba ko dito, kita ko lahat. Kita ko ulit siya. Ayun. Pwede naman siya. Pero kung maladagdagan pa natin na yung paglabas ko ng bawat galleries, Meron. makita natin mas maganda. Tapos, Sir, yung sa AHU, parang wala po akong na-search na per gallery po na ratio. Parang ang na-search ko po is mag-provide ng AHU per zone po. So, yung pong AHU ay parang 3x5 po, tapos naka per zone po. dito na. Para sa, Opo. sa zone na to. At ito, damay na. Yes po. Parang sa auditorium po, isang AHU, tapos per 2 galleries, isang AHU din po. Yung sa auditorium po ay naka-double wall na po, tapos may air gap po dun sa wall. Tapos may mga emergency exits. Okay. Multi-purpose. Ito ang temporary exhibits. So, saan yung daan ng temporary exhibit? For example, magkakaroon ako ng sarili kong exhibit. Gusto ko dito gawin. Saan ko pala daan? Sa service po, from service po. Dito po siya. Bali, ang daan nyo po ay, ito po, receiving area, tapos creating. Ito po ay dapat holding po pala muna siya. Ang carpet po ay nasa taas. So, bali dito po, dadaan. May service foyer po. Tapos, pag Pupunta dito. Tapos, nag-provide din po kami ng storage room dun sa ano. Asan yung exterior? May ano kayo dyan? Yung parang biodome ba yun? Ito sir, itong portion na to po. Pag ganun, ito po. From here, dito po. Sir, okay lang po ba yun? Parang Hindi ba naka-block ang masasakop AHU po. nyo to? Pwede naman po parang putulin dito. And what do you mean by biodome ba? Sir, parang biodome na skylight po. Yung dapat mas maganda open siya dito. Yung area na. Paano open po? Hanggang dun sa ano, or ang idea niyo ba ng biodome parang, kasi ito, kung AH ito, walled to, enclosed siya, tama? Okay. Pwede naman po sir na parang nakakat po dito yung roof. Pagdating po sa roof, nakaganan po. Tapos pag ganun. Sa bagay, wala naman siyang view eh. Wala Opo. kayong view. Hindi din po kita. Wala rin mangyayari. Pero yung biodome natin, mga live plants to, di ba? Opo. Di ba parang maliit siya? Ito po sir, ang biodome po. Ito po. Yan po ay parang vestibule lang po for So, ano. ang biodome ay nasa... Ito pong part na to. Pag gano'n hanggang pag gano'n. Ah, Parang ang ito. sakop niya po ay 2 galleries po. Okay. Tapos ang nagpalaki lang po ay yung buffer zone niya na hallway.
which is ginawa na po namin service access. Ito yung inano ko, na hindi ba dapat kung biodome pati to, nakaparang glass, yung wall na to, tapos ang gallery nyo nandito, sa part na to. Hindi nakapaloob dito sa core, Pwede naman po. para ma-maximize natin yung light from the wall and even dun sa skylight. Kasi kung ganito, talagang skylight lang ang kaya natin. Pero dito, kung nandito siya sa side, pati sa wall meron. Yung idea ko lang naman yun nung ang biodome. Tingin ka ng tsura ng isang biodome. Parang ang idea po kasi namin ay paganto. Yung roof po nitong dalawang galleries na to ay nakaganon po. Oo nga, ayun, tingnan mo yung likod. Ano ba to? Model nyo na ba to? Hindi po sir, So ito siya. Gemini lang. Ito. Hindi po sir, ito po. Ito. Hindi ba itong na yan, itong part ng roof na yan, na skylight, hindi ba siya nakaganon? Nakapaloob hanggang wall? Parang pati dito po. Oo, nakaganon siya Hindi dyan. po sir, parang ang idea lang po namin is yung pinaka-roof hanggang pababa po dito sa part Hindi na nga, to. hindi ba dapat ganun? Para mas maximize natin yung light. Kasi po, nandito po ang east. Oo. Bali, i-move na lang po to sir. Siguro, Itong- gawa natin ng paraan. Kasi ito staff naman to eh. Tsaka toilet. Na mag-flip kayo dito. somewhere sa gitna Oo. po. Para yung biodome nyo, ito. Itong part na to. Okay? Ang fire exits natin, ilan ang kinonsider? Apat sir. 1, 2, 3, 4. Tapos po, yung sinasabi niyo po na parang concealed door sa galleries, parang wala din po kasi ako mahanap. Ang nahanap ko lang po is yung parang distance na po mismo sa pinaka fire exit fire po. exits. Considering na parang ang dami kong pasikot-sikot sa gallery, parang nag-provide na lang po ako ng concealed door sa Dito sa per mga... gallery po. Yung sa mga sakto na walang tatamaan. Yan, ganito lang naman yan. Pero okay lang sir na parang per gallery may ganun po. Dapat meron. Concealed naman. Oo. Dapat meron talaga. Tapos, itong Sky Lounge, ano itong katabi nito? Hindi ba dapat itong Sky Lounge kadugtong ng biodome? Kasi this is attraction, hindi na siya, parang recreational na siya, additional. So, itong recreation na to, tsaka ito, habang nagkakape ka, di ba, parang mas maganda may view ka nito. Kaso po sir, ang naisip ko po dun ay parang ang pangit po kasi may fire exit tsaka AH. Parang pagdating po sa part na to, black na po yung view. Kasi parang wala siyang relation. Parang wala siyang relationship dun sa mga katabi niya. From here, na recreational, tapos biglang naging learning, another recreational. Ililipat na lang. Kung magagawa natin ng paraan ng gano'n. Diba? Para ito, interactive, kasi may interactive din kayo dito. Para magkakatabi sila. Pwede nyo naman sigurong sakupin ito. Para dito, sa kanya. Maliit lang naman yan. Kasi ang view niya, hindi naman exterior. Ang view niya would be your biodome. Kaso sir, if ilipat po yun, parang wala na po kasi kami maisip na space. Hindi, yung Para interactive dito. doon, ililipat nyo siya dyan. Sige po. Oo. Kasi parang out of, siya out of zone. Yung biglang cafeteria na yan. Then, okay naman na siya. Yun na lang mga ganong minimal suggestions. Yan even dito sa taas, kailangan meron kayong real artifacts na dapat ipakita.
Then hindi nyo na-consider maglagay na okay na sa baba o carpenter. Bali sir, sinerge ko po parang baliktad po pala ako. Dapat ano po muna, pagpasok po sa receiving area, creating po, tapos holding, tapos pag sa taas naman po, dapat isa pa magkabaliktad po yung carpentry. Creating, holding, tapos carpentry po, tapos temporary storage po, kumbaga yung mga ready na i-exhibit. Tapos dito po sa photo, parang dyan po pinipicturean yung ibang specimens na i-display din po. I-display. Opo. Tapos nag-provide na din po kami ng curator's office sa tabi ng conservation na po. Ito, Collection storage po. Curators. archives, meron tayo. Sa baba po ata sir. Ito po, sa documentation po. Bali, 4 na yung elevator. Bali, 5 po. Kasama yung service elevator. Tapos, saan nyo planong mag-section yan? Apat ito. Kaso sir, pag nag-section dito, hindi po magdadaanan yung itong Yung- biodome. Or okay lang. Ito, dito. Ayaw na dalawa Biodome pala. to, di ba? Ito, tsaka dito. Line of sight. Kailangan computation nito, ha? May rampa. Ano yung sistema ng rampa? Parang ang gulo. Hindi ko na po to, sir. Basta dito parang ramp na yan. Pero yung part dito ay putol na po. Parang ganito po. Oo. Teka. Guluhan ako sa entrance. Saan ako aakyat? Dito po. Eto. Putol to, sir. Hindi ko na po. Ito. Papunta dito. Pag pa dito po. Baliktad ang araw. Ayaw nga. Oh, yan oh. Baliktad lahat Ako ng araw. pa down. Sige, gawin natin yung side deck. Hindi po yung updated, sir. Sa kabila po. Services. Bali, sir, yung sa site dev po, hindi... binaliktad ko po kasi ito, itong museum. So, balik, ang footprint niya po dapat ay baliktad. Tsaka hindi po ganun yung itsura ng roof niya. May update na yan. Tapos ano ang inyong design focus dyan? Ano yung technology na i-integrate nyo? Architectural technology para sa building. Wala pa pong papag-usapan siya. Pero, isasama na din po namin sa record. Tapos dapat yung architectural technology na yun, at least applicable din siya pati sa ibang mga building ninyo. So, at least mga 2 or 3 na technology na i-detail ninyo. Yun lang siguro. Tapos meron na kayong sketch ng or idea kung ano magiging itsura nito. Wala pa sir, ang hirap nila yung sa SketchUp. Kahit nagpa-generate kayo. Ito pa lang sir yung na idea po, pero ang idea is yung Pero mukha roof siyang lang planetarium. po. Yung roof lang po yung idea doon. Pero po, wala. Hindi siya mukhang botanical or herbal. Ganito po itsura sir, ang iniingin namin sa facade po. For museum lang po ito pa. O anong karakter niyang building na ganyan na dapat makikita sa karakter ng ibang mga buildings dito. Kailangan unified. Hindi pwede na yung museum lahat ng element ay nandoon tapos wala man lang traces ng ganong itsura pagdating sa ibang buildings.
Tapos ano ang landmark ninyo? Wala pa din sir, hindi pa kami nakakapag. Kailangan meron yung landmark. Location ng landmark. Ito lang naman yun. Kahit idea. Dapat yata ito may separator. Wall separator to dito. Kasi resort ito eh. Masisilipan sila dyan. Tapos lang ang MRF natin. Meron po per building sa Hindi po. Isa po dito, tsaka po dun sa... STP to. Ito MRF. Okay. May floor plan na kayo ng commercial. sir, bali parang ang ano po niya is naka ano lang sa landscaping. Stall Para na lang. outdoor lang po. Opo. Elevation. Wala ka elevation. Elevation. Ongoing po po. May sample na pati. Ongoing ah. Saan? Ito, bring na. Sige, ipan. Isang bag. Ito. Kasi ayusin pa po namin yung mga design ng building. Pero yan po yung... Yan pa lang po yung natatay. Ito ay Experiential. yung experiential, yung spa. Mukha siyang Hotel. hotel. Hindi siya mukhang botanical. Even to, yung ceiling design yun. More on zen. Search kayo kung ano yung mas applicable para sa project. Ano pa? Pwede kong makita. Ayun po. Ayun pa naman, tatlo lang. Parang ang layo ng character niya dun sa ano, experiential. Oo. Yun po po Even yung- tong mga guardhouse ninyo, tiny details yan. Mukhang pang subdivision to. Eto, hindi ko alam kung anong character to. Ang layo dun sa ano. Wala akong nakikitang traces ng mga ano, ng mga building na to. Cavite City to ah. Ano po, hiwalay po. Ay, iba ba yan? Kalayo ang character nitong dalawang main structure ninyo. Lalo na to. Alien na alien yan. Yung sa shape po, more on ganun po. Pero yung sa character na lang po siguro. Pare-pare. Okay? Any question? Wala. Okay na, sige. Gawa na ulit. Thank you po sa... Shutdown ko ba? Control S. Thank you po. Swing gears. Sa shutdown. Shutdown na. Sa kayo gumagawa? Sa amin, sa bahay. Sa bahay. Kasama na kayo? Hindi pa po. Mga ano siguro sir. Monday, Tuesday. Sana ika pa umuwi. Sa Inabang. Taga saan ka ba, ano, Jorica? Sa Madeo po. Sa bayan. Ayun pa si Mary Jane. Pagka-dictate nyo sa buhay nyo si Mary Jane, ito yung nandito, nasa ka-4. Sabihin nyo tapos. Ano yun? Uwian na. Ano din po?
PC ko yun. Ito si Mary Jane nila sa pinakpuran ko. Si Mari. Si Mare. Ang yan sa iyo. Kasi po nagkamali po pala ako ng computation sa party. So dito po kasi